This time po, nais kong i-share sa inyo yung greatest time, the blessing na binigay sa atin ng Diyos. Kaya ito yung nandito, hindi aksidente, hindi lang tsamba na nandito tayo. Dinala tayo ng Diyos sa lugar na to dahil plano niya. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, plano niya. Sabi sa Acts 1:1, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach. Lahat po ng ginawa, tinuro ng Diyos, mababasa natin, no? O mapapag-aralan natin sa mga oras na to. Our title po is Life's Greatest Time of Blessing. Nung New Year po, no, bago dumating yung January 1, no, 2025, sino ang nakaranas ng maraming pagsubok? Matatapos na lang yung 2025, di nangyari pa. No? Minsan ganon. Pero this time po, makita natin kung ano ba yung nais ng Diyos sa atin araw-araw. No? Sa punto pong ito, pag-aaralan natin yung 3 important times. No? Nai-enjoy ba natin yung oras, yung buhay na meron tayo? Sabi po sa ating introduction, we have morning, we have afternoon, we have evening. So these 3 times are very important. No? Sa ating pong New Year's message, may 3 lecture na binigay ang ating headquarters. So nawaan po natin each time. No? Natuturo sa atin ng Lord to restore our life, to restore our church, to restore our future. Point number 1 po natin. No? The life greatest time of blessing is in the morning. Nung pinapakinggan ko po itong message na to, naku Lord, sabi ko para sa akin to. No? Morning is the most important time because it sets the direction. No? Pag-gising mo pa lang sa umaga, kung negative na yung iniisip natin, it will flow the whole day. Maghapon na yan, negative na tayo. No? Sabi dito, it is important time. Kasi isa-set niya yung direction natin the whole day, even our future. No? Kaya nga, pag-gising natin sa umaga, ano yung una nating ginagawa? Cellphone? Yung problema? No? Kung yung kakainin? Ganun po ba yung ginagawa natin pag-gising natin sa umaga? Lately po, tinatry ko yung best ko. No, tinatry ko. Nire-renew ko yung isip ko. Sabi ko, Lord, gusto mo ma-experience ko. No, yung pag-gising mo pa lang sa umaga, ang lalabas na sa atin natin, yung thanksgiving. Lord, salamat. No? Pero this time po, we must raise the absolute bartisan in the morning. Ano po ibig sabihin ng absolute bartisan? Ito po yung tinatawag na spiritual watchtower. No? I-build natin yung this is like yung building, no? Spiritual tower, tawag dito sa pag po nakakita ng castle or tower, pinakamataas, meron siyang point doon, no? Na kung saan panangga, kita niya lahat. Yun po yung tinatawag na bartisan. No, ang background po natin is yung Diyos, no? Yung Trinity, yung heavenly throne, yung work ng Lord, yun yung background natin. Kaya kung feeling mo you are nothing, yung feeling mo you are alone, feeling mo punong-puno ka ng problema, this is the best time to start to build your bartisan. Si Christ, yung sangga natin. Si Christ, yung shelter natin. Siya lang yung kikilos sa atin. In the morning pa lang, dapat nandun na tayo. No? What happened when we pray in the morning? So makikita natin yung standard, no, ng when we build the absolute bartisan. No? Kapag po nanalangin tayo sa umaga pa lang, pagkagising at early in the morning, anong oras po tayo gumigising? So mas maaga, mas powerful. No, we have World Summit time. This is the time na mamimit natin yung Diyos early in the morning. Na 2026, ano yung New Year's resolution nyo?
So ako po, maranasan ko po. Yung early in the morning, maranasan ko na yung Diyos. Ano pa po? We receive healing, world healing, fundamental healing. What's inside of us? Pagagalingin tayo ng Diyos. Hindi yung problema na meron tayo. Kung ano yung nasa loob natin, yun yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Paghagalingin ng Diyos. Early in the morning, when we enter into prayer, magkakaroon tayo ng fundamental healing. Ano ba po? God will restore the future. So sometimes we are always worried about our future. Ano mangyayari sa mga anak ko? Ano mangyayari sa pamilya ko? No, but when we pray in the morning, ginaranti na ng Lord yung future mo. Dahil tayo ay anak ng Diyos. And what are the results? No, kapag nanalangin tayo, bukod sa healing, no? Of course, we gain spiritual power. We need spiritual power. Kahit kumain po tayo ng madami, matulog tayo ng matulog, if we don't have spiritual power, mahina pa rin tayo. Ano po yung spiritual power? Yung nai-enjoy natin si Kristo. No? Yung healing na nandito sa atin, inside of us. Yun yung kailangan mo nang gumaling. Ne? Yung buhay natin, automatically na yan. Pagpapalain tayo ng Diyos, yung pamilya natin, pagpapalain ng Diyos. No? Kaya po sabi ng ating headquarters message, no? We need to have strength or gain strength through prayer. Then samahan na rin natin ng exercise. No? And then after that, when we enjoy prayer early in the morning, i-restore ng Panginoon lahat, even our ministry, our church, our family. God will allow us to meet new believers, new people, even the sick people. No? Lahat, even the multi-ethnic people, i-attach ng Lord sa atin when we enjoy the early morning prayer. So unang-una po, Lord, maranasan natin si Kristo pagkagising pa lang natin sa umaga. Sino po yung nag-struggle, gumising ng umaga? Ako lang po ba? So that's our prayer topic. Lord, pagkagising ko pa lang, ikaw na yung hahanapin ko. Point number 2, daytime. Afternoon time. Siyempre, pagkagising natin, papasok tayo. No? Magtatrabaho tayo. We need to find the absolute journey. No, this is the best time. Time is in the time or daytime or afternoon time is the best time to walk with God through our meetings. Ano po yung meetings na yun? When we go to school, when we go to work, when we handle the family inside the house, no, relationship natin, sa pamilya natin. This is the best time to walk with God. No? What is the absolute journey? Mga sinasabi dito sa ating afternoon. It is living 24, 25, and eternity with God. 24 hours, saan natin ginugugol yung 24 hours natin? No? Sa negative, sa mga problem in the past, sa hindi magandang relasyon, doon ba natin ginugugol yung 24 hours natin? But I pray na igugol po natin yung 24 hours natin enjoying God. Pag may problema ka, this is the best time to pray. No? And then 25 hours waiting on God. And then eternity challenging with God. No? Importante po na makita natin, enjoy natin yung buhay natin kasama ang Diyos. Na hindi po madali mamuhay bilang Kristiyano. Nandyan yung persecution, nandyan yung mga iba't ibang struggle, situation na darating sa buhay natin. And that's the attack of Satan, para mapalayo tayo sa Diyos. Kakaroon ng family problem, sakit. No, that's the strategy of Satan. Para hindi tayo magsimba, para hindi tayo manalangin, para gawin lang natin kung ano yung daloy ng mundo. No, it's our choice. Kaya po, let's start. 2026, this is the best time to start. Kahit walang tumulong sa'yo, kahit mag-isa ka lang, you start. So kanina,
Ayan, medyo nagiging emotional na naman ako, no? So, pinag-pray po natin pag-open tong Remnant Angeles Emmanuel Church, even our school. And God answers our prayer. So, sometimes, na-overwhelm tayo kasi madami na tayo, maraming tumutulong sa atin sometimes. And then, God, no, anong ginagawa ng Diyos? Pinapaunawa sa atin ulit ng Diyos na huwag tayong makampante. No, akala natin, kilala natin yung Diyos. Akala natin, okay na lahat. But remember, Satan is alive. It's like a roaring lion looking for someone to devour. Tayo yung target ni Satan. Kaya huwag tayong pakampante. We need to enter into deep prayer early morning pa lang. No? Kahit mag-isa ka lang, kahit walang tumulong sa'yo, you need to survive. You need to stand. No, that's the start. 2026, we need to start again. No, this is the important time na manalangin because prayer changes everything. Babaguhin, kayang baguhin ng Lord through prayer yung buhay mo, yung buhay natin. No, kaya God give us answer through absolute journey. Sa trabaho ka man, manalangin ka. Naguhugas ka man ng plato, naglalaba ka man, ano man ginagawa mo, manalangin ka. No? Pero ano po yung goal ng absolute journey? No? God will raise those people who remain. Tayo yun. And then God will give us answers to, meron binanggit doon, yung 7 person. Pilgrims, conquerors, scattered one, isa-isahin po natin, no? Yung pilgrims, those are the people who live by faith, not by the world. No, keep moving forward kahit hindi okay yung sitwasyon. And then we are also, God will also raise the conqueror. People who overcome problems through Christ. No, yung problema, ma-overcome natin yan through Christ. Hindi through sa asawa mo, hindi through dun sa kung sino man. Through Christ. No, do not give up in trials and suffering. That's a conqueror. No? They always live in God's victory. And then the scattered one. No, placed by God in many locations. Those are the scattered one. Turn problem into mission field. Kaya kanina nagpipray ako habang kumakanta. So Lord, mag-start ulit kami. So, sino, saan lugar ako, saan lugar mo ko ilalagay? No, para makapag-open ng door of evangelism. No, nawa, makita natin. And then the Lord will also raise watchmen or watchmen. No? These are the people stay spiritually alert. No, dapat we are also spiritually alert. And then people who protect others through prayer. We are the watchmen. No, spies see God's plan in the future. No, they are the people who always see God's plan and future. And then the last one is the person who build highways. Sabi nila yung term. Or the banner builders who all prepare the way. So they are people raised by God's standard. Okay? So people who build system, people who build churches and ministry, God will raise those people. No, when we understand the absolute journey. And then how we walk this journey. Ano yung background, ano yung method na meron dapat tayo. Sabi ng Panginoon, I have given you authority. May authority tayo. No? Power to embrace all situations, transcend problems, and receive answers. Binigyan ka na ng Lord ng power. Hindi po yung power, no? Na kaya mong baguhin agad-agad yung sitwasyon, hindi po. Power na kaya mong manalangin, na kaya mong i-enjoy lahat ng situation na meron ka. Na meron tayo.
Kaya po importante yung panalangin and deep breathing. Yung tamang paghinga na na-enjoy natin yung Panginoon. Kaya even our breathing is a blessing of God. Kaya sabi ni Reverend Rio, kapag tutulog-tulog lang tayo, kapag mas madami tayong tulog kaysa panalangin, no? Ibig sabihin po nun, inaatake na tayo ni Satanas. Kasi yun yung nais ng Panginoon, na ni Satan sa atin. Pero ang nais ng Panginoon, ma-enjoy natin siya araw-araw. No? Nawa po, even our journey, yung afternoon time natin, makita natin yung blessed meeting na inihanda ng Panginoon sa atin. Sino po yung gumising ng maaga dito? No? Gumising tayo ng maaga. Manalangin muna tayo bago gumawa ng mga gagawin natin. Then, pangatlong punto po, our night time. That's very important din. This is the final greatest blessing or masterpiece ng Panginoon, our night time or our lifetime. No? Kaya po dapat maunawaan natin yung flow ng life natin para magkaroon tayo ng direction. Sabi ko, Lord, parang wala ako sa direction ko. Kasi umaga pa lang, failed na ako. Tanghali, failed. Sa gabi, matulog ako, failed again. Kaya importante po pala yung flow. Simulan natin yung umaga natin na may pasasalamat sa Diyos. Lord, salamat, nagising ako. No? And God will restore, no, everything in the morning. Then we need to enjoy absolute journey in the afternoon and receive eternal answer in the evening. And God will restore our fundamental. God will restore our strength and even our ministry. So nagkaroon ako ng answer. Okay, Lord, I need to go back. I need to start again. Kasi iba na yung direction ko. Yung direction ko na yung sarili ko na. And then, God will give us 300% answer. No? Kaya doon, it includes yung re-challenge. Ano ibig sabihin nun? Where God realign and recommission us. Re-challenge tayo. Hindi lang dapat ganito yung pananampalataya natin. And then, reproduction, where God restore, no? Yung fruitfulness, yung binigay na blessing sa atin ng Panginoon. And then the recreation, this is the identity na meron tayo. No? We must discover only. Sino yung only na tinutukoy na yun? Si Kristo. Na sino ka? Who are you? No? Tayo ay anak ng Diyos. And then we must possess uniqueness. No, i-accept natin, i-own natin kung sino tayo at sino si Kristo sa atin. And then, challenge, recreation. We need to live boldly. And then, lahat marerestore. Lahat marerestore sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are not a repair. You are a new creation. So, hindi ka lang yung basta-basta. Nagkasala man tayo, pero sabi ng Diyos, your sin no more. Wala na yung kasalanan mo. Dahil ikaw na ay bagong nilalang. Kaya minsan, no, this is the strategy of Satan. Kasi ganito ko, ito yung nagawa ko, hindi na ako magiging okay, hindi na ako bubuo. But sabi ng Panginoon, you are not repaired. Wala kang lamat, wala kang sugat. New creation. Sabi ng Panginoon, binigyan ka na is like, alam mo yung skin ng baby? Smooth na smooth. Nung pinanganak tayo kay Kristo, katulad tayo ng isang sanggol. Kaya wag po nating alalahanin yung ginawa natin in the past. We need to start again. 2026 is the best time to start again in the Lord. Sa Lord lang ang tuon natin. No, kaya importante po na pumasok tayo sa panalangin and life breathing na tinatawag.
Yung aming pong missionary, Korean missionary, tinuturuan kami mag-deep breathing dati. Importante pala yun. And through that, we can experience prayer through deep breathing. Now, next time po, gawin natin yung deep breathing na yan. Then, for our conclusion, no? Very simple lang po yung tinuturo ng Lord sa atin. We must enjoy the morning time, afternoon, and night time. Morning time, we must build the absolute partisan. Daytime, we must walk the absolute journey. And then nighttime, we must become God's masterpiece. No, ang ating pong prayer topic, ang Reverend Angeles Emmanuel prayer topic, especially sa ating mga leaders, we must build evangelism special force team. So, importante tayo. Kaya this 2026, alisin na natin yung kapangaran. No? Kailangan focus, magtuon tayo. Sabihin mo sa katabi mo, God will bless your life. God will bless our church. God will bless our future. Do not worry. Ako, ang dahil ko pong worry. Pero sabi sa message na to, gumising ka lang ng umaga. Gumising ka lang ng maaga, manalangin, babaguhin ko lahat. Sabi ko, Lord, ang hirap kanina. Hirap na hirap talaga akong gumising. Ito yung battle ko ngayon. No? Dami ko, ito yung spiritual battle ko. Kung gusto nating mabago yung buhay natin, gumising tayo na maaga at manalangin. Yung afternoon, magiging successful. Yung evening, matutulog din tayo ng may success. May victory in the Lord. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa, lagi nating ipanalangin yung bawat isa sa atin. Hindi man natin alam kung anong sitwasyon na meron yung bawat isa, pero through our prayer, we can be strength. O maging kalakasan tayo sa ibang tao. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na buhay na nagre-restore ng lahat. Lord, salamat dahil sa kabila ng aming katigasan ng ulo, katigasan ng aming puso, Panginoon, napapalayo kami sa iyo. But Lord, salamat dahil ginising mo kami ng maaga, dinala mo kami sa lugar na to, hinayaan mo na makarinig kami ng mensahe na maging direksyon ng buhay namin araw-araw. Lord, tulungan niyo po kami na maranasan si Kristo early in the morning. Tulungan niyo po kami gumising ng umaga at maranasan yung pagpapala mo hanggang sa makatulog ulit kami. Pagpalain yung bawat buhay, bawat tao na narito, Panginoon, bawat relationship, bawat meetings, Panginoon, sa trabaho, sa lahat, pagpalain niyo po kami. May we see the absolute journey. May you raise people, Panginoon, ay nihanda mo na mamumuhay kay Kristo. Lord, gamitin mo kami na mabuksan ng pintuan ng pag-ibanghelyo. Lord, may we start in the lowest place and the greatest value will arise, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami. Gamitin mo kami, Panginoon, na magsimula sa isang lugar at magsimula sa isang tao. At lahat ay babaguhin mo. Kaya Lord, salamat po. May this year full of happiness, Panginoon, answers, Panginoon, maging overcomers kami, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon na darating sa amin. Kaya Lord, salamat po, anumang gawain ni Satanas to hinder us not to enjoy the gospel, not to enjoy our identity, I command to go away in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Lord, salamat po sa kabutihan mo sa amin araw-araw. Sa iyo po ang papuri, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay masabi na, Amen, Amen, Amen. God bless po.